now recording our discussion this morning and I'm showing to you our model. Kita ko rin sa aking smartphone na visible naman in your side. So sa atin pong model, for applicable po ito sa 3 at saka sa 3B, nag-upload na po ako ng series of modules uli. So, laboratory modules po, ito yung i-discuss ko this morning. Siyempre, yung isang module lang. So, modules 1 to 8, sasabayan na po natin yung ating pag-experiment ng paggamit ng Xilinx ISE. So, magdi-discuss muna ako ng lecture and then this week, coming week, magdi-discuss na ako sa inyo ng paggamit ng Xilinx ISE. And then, for our activity po this morning, which will be submitted naman 1 week after, Learning Journal 1. So yung Learning Journal 1 po is relative to Module 1, Overview of IC Design. Again, one member of the group will do the journal po for our today's discussion. And submitted po ito up until Saturday next week. Ngayon, I understand that you still have pending experimentation. For experiment number 2, wala pa pong nakakapagpasa. And I understand the situation. So, I'm extending another week po for you to finish laboratory experiment number 2. Ngayon po ay walang kuryente sa TCC at wala raw po mag-ooperate ng generator. So, kung kayo po ay gustong pumunta doon, ando naman si Ma'am Aya to request for the materials that you needed. Yung advice din sa akin ni Sir Lindo, ni Sir Hiner po, pwede po natin gamitin yung mga materials na available sa laboratory provided na doon po natin gagawin yung experimentation. So if you would like to go there this weekday, from Monday to Friday, okay naman po iyon. So just have to work there po. Ako naman, lagi may nagtatanong sa akin na estudyante, so wala po akong office sa Tanawan City College ng Monday to Friday at ako po ay part-time. So I'm working po sa Ortigas. So pwede niyo akong puntahan sa Manila if you would like. May mga araw naman ako po ay naka-work from home. So this week, ako ay naka-work from home. And then the following week, meron na naman po akong work sa Manila. Alright, so I hope clear naman yung mga kailangan nating isubmit for now. Again, in-extend ko naman yung laboratory experiment number 2 for you to still submit. Of course, for 3A, baka meron na pong nakapagpasa. So let me counter check as well before I discuss. Ayan. 3A. Okay. So, sa 3A naman, we have, yan, may one submission. So, ang gagawin ko yan, guys, halimbawa, Saturday na, ida-download ko yan dito, download all submissions, kasi pag nag-check ako, sabay-sabay. Kapag na-download ko na yan, all submissions, since saka ka nag-submit day after, wala na akong mada-download. So, isi-zero ko po yun. Nonetheless, bibigyan kita ng another consideration po. Alright? Okay. Sige, so let's continue let's now proceed to the actual discussion of our module. Okay. Ayan, so I have your module 1. I'll be discussing to you now an overview of the IC design. Yan. So as you know, we are doing experimentation using logic gates. We're using breadboard. Pero ang ating endpoint is we'll be doing IC design. So we have a problem with digital circuit implementation. I want answers from the body. Imagine yourself implementing the given circuit on a printed circuit board. O halimbawa, printed circuit board ha. Hindi ko alam, nag-PCB ba tayo? Malaman ko lang. Can someone tell me? Christine Gabriel, hello? Hello po, sir. Yes, nag-PCB ka ba? Hindi pa po, sir. Bale, ngayon pa lang po kay Sir Jomiel po. Ngayong SEM. Ayan, sige. Estudyante ko naman si Jomil. Sabihin ko turuan kayo mag-PCB. That's good. How about Daniel Ellis? Kayo ba naka-experience na mag-PCB? Hindi pa po, sir. Hindi pa. Alright. So anyway, bigyan ko na lang kayo ng idea. When you implement in the printed circuit board, syempre bibili ka ng mga materyales. May chemical kang gagamitin, meron kang PCB na bibilhin, and then iso-solder mo talaga. Idodrawing mo yung design mo sa PCB, papatuyuin mo yun,
and then iso-solder mo para magkaroon ng connections. Naalala nyo doon sa breadboard, may mga connecting wires tayo na kinakabit, di ba? So, iyon, i-design mo siya talaga. So, imagine yourself, ano ba, itong binigay ko sa yung circuit. O, yan. Tapos, ganun yung gagawin mo, yung sinabi ko kanina, yung ipapagawa ni Sir Jomiel. Jeffrey, ano yung feeling mo, anong mararanasan mo, Jeffrey Villa, kapag gagawin mo siya gamit yung circuit na to, ganitong ka-complex na circuit? Sir, mahirap po. Mahirap, di ba? Tama, exactly. Sabi dito, ang possible reactions, large circuit PCB size will be needed. Natural, ang laki nitong circuit na to. Alam nyo na to, merong AND gate, merong OR gate, merong NOT gate, hindi mo pa alam tong iba. Flip-flop to kasi sequential circuits yan. Meron tayong JK flip-flop and then meron tayong clock. And then ang daming inputs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O diba? Alam na natin yan. 2 raised to 6. Ang dami nun. So malaki yung circuit, malaki yung PCB na bibilhin mo. Okay? Ano pa? Ang daming wiring, spaghetti ng wires. At alam nyo ba na kapag nagkamali ka dyan, sa PCB, pag dinesign mo to nagkamali ka, ano kaya ang gagawin mo, Jason Temosa? Sir, panibago po ulit. Panibago ulit. Ulit-ulitan. Tama, perfect. Uulitin mo uli yon. Hindi katulad ng ginagawa natin sa breadboard, di ba medyo pagod ka na nga ng konti, pero tinatanggal mo lang, dinidetach mo lang, then uulitin mo lang. Aba ito, ibababad mo na naman, magde-design ka na naman, ulit-ulit. So, maadwa ka talaga. Time-consuming. It will take you a lot of time to do this one. Alright? Ano yung wish natin? Siyempre gusto natin maliit lang yung size ng circuit. 'Di ba? Tama ba ako, Ephraim? Gusto natin maliit lang yung size? Yes. Kasi 'di ba yung pinagawa ko sa inyo, ilang equations zone, ayaw na natin. Pero maliit pa yon. Ano pa? No wiring among components. 'Di ba? Doon tayo nalilito, ang dami-daming wires. Paano kung gusto ko wala ng wire? Yun yung wish mo. Siyempre, yung wish natin, easier to debug. Di ba ang sarap ng buhay ng ganun? Halimbawa, Junel Imperial, kapag nagkamali tayo, madali nating ipifix. Di ba maganda yon, Junel? Opo, sir. Ayun, gusto natin yon. And then gusto natin, meron lang tayong isang substrate for the physical implementation. Ibig sabihin, when we implement the design, ibibigay ko na lang yung design and then pwede na natin siyang ma-mass produce. Eh di ba yung ginagawa natin sa breadboard, hindi naman pwede yon. Yung ginagawa natin sa PCB, hindi naman pwede yon. So yun ay relative lamang for a specific project or a specific activity. We have a lot of solutions. Tayo po kasi ay logic circuits design. Kinumbine na kasing logic circuits at saka advanced logic circuits. Kaya madami po kung kailangang ituro sa inyo. Kaya patawarin nyo po ako. So we have digital programmable integrated circuit. Meron tayong programmable logic arrays or the PLA and the programmable array logic or the PAL. Pero may limitations po ito. Ang limitations, it is only used for purely combinational logic circuit. Sabihin, yung ginagawa nating experiments ngayon, yes, pwede mo tong gamitan. Yan. Pero kapag tayo po ay nasa sequential operations na, may clock na tayo, may memory added elements, gagamit na tayo ng flip-flops, hindi na po ito possible. So meaning to say, X ang PLA at saka PAL, kaya hindi na po actually ito i-discuss during the logic circuit class. Another solution which is kailangan natin gawin is the field programmable gate array or the FPGA. Narinig na po ba natin to, Giselle Flores, yung FPGA? Hindi pa, no? Jamela, narinig mo na ba ang FPGA? Sir, hindi po. Okay, never heard. Anyway, okay lang yan. Ako nga, nalaman ko lang ang FPGA nung ako po ay nag-masters ng ECE sa De La Salle University. Tapos naging thesis ko pa siya. Ayan. So kayo, mapalad kayo. Bachelor's degree, alam nyo na yung FPGA. Not all schools po ay nagtuturo nito kasi depende yun dun sa professor kung meron siyang experience on that. Kung wala siyang experience on that, hindi na talaga kayang ituro. And then ako ay nasa IC Design Company, that's why ginagamit din po talaga namin ito.
Marami po tayo na brands ng FPGA. We have the Spartan 6, Artix 7, Kintex 7, Vertex 7. Napakadami niyan. Ito po ay sample lamang. And then nag-iiba pa yan ng brand. Sa experience ko po, nakagamit na po ako ng Spartan nung ako ay nag-experiment with my students sa De La Salle University sa Manila. So nagturo po tayo doon sa Manila. And then Spartan 6 po yung gamit namin doon. And then, nagturo din ako sa La Salle University dito sa Canlubang naman. Same din po yun ng Manila. So, Kintex naman ang gamit doon. And then, for my thesis, ang ginamit ko po ay Vertex. Nagbabari lang naman po yan sa bilang ng logic cells, ng block RAM, and then input-output pins, and so on. So, almost same naman po yan. At lahat po ito gagana sa Xilinx ISE. Alright. Tayo, wala pa po tayong FPGA board. Nag-request na po ko kay Mamatet ng Spartan. So, still waiting pa po tayo kung mapapurchase. I hope umabot sa ating term. Pero kung hindi man, yung code naman yung mahalaga na matutunan po natin. Ito yung itsura ng FPGA development board. So, parang katulad lang siya ng processor. And then parang kahawig din siya ng microcontroller. Magma-microcontroller pa pala tayo, no? Arduino. Ang dami pala nating aaralin. So yon, parang kahawig din po lang siya noon, yung FPGA board. And then, our way is to wire a digital schematic circuit. Ibig sabihin, idudraw mo yung schematic doon sa ating EDA tool. Naturuan na rin ba kayo ng electronic design automation tool na ang ginawa niyo po, nagdraw kayo ng schematic? Cha, Torres, may I know? Na gano'n na ba kayo? Charlene, andyan ka ba? How about Kurt Desena? Nag-drawing na ba tayo ng schematic using EDA tool? Ako sir, hindi pa po. Hindi pa. Bakit parang ang daming hindi pa? Sige. Anyway, sige. Isingit ko na lang din yan. Turuan ko kayo na mag-draw ng schematic using EDA tool. Yung Logisim naman is also an example. So which is pwede nyo na rin pong explore yung Logisim kasi madali lang naman pong gawin. Yan po ay isang pwedeng gawin using Xilinx ISE. Then ida-download po natin yung design sa FPGA board. So parang nag-drawing ka like this and then dinownload mo sa FPGA board, like ito yung FPGA board, nakakonect lang yan dyan. Then makikita mo na yung waveform doon sa ating simulator. Okay? Ngayon, merong disadvantages yung schematic design approach. Yung kapag dinodrawing natin to, may disadvantage yan kapag nagdo-drawing ka like that doon sa ating EDA tool. Yung number 1, syempre matagal yun. Matrabaho din naman mag-drawing ng circuit. Pangalawa, difficult to debug error found in simulation kasi hindi naman niya ituturo sa'yo kung anong connecting wire yung problema. Halimbawa, hindi mo to na-connect dito, so mahirap siyang i-debug kasi titingnan mo lahat ng wirings, meron ba kung hindi connected? And then, digging through a spaghetti of wires to look for faults requires a lot of patience. Totoo, di ba? So, syempre, kailangan isa-isahin mo yun. Di ba yun na lang sa breadboard, impatient ka na. Pag hindi mo napailaw, na-stress ka na, di ba? And then, large designs means large circuit size to deal with. Maliit pa to actually, guys, kasi hindi pa tayo gumagamit dito ng thousands of gates. Kami yung, pag ikaw ay nasa IC design, millions of gates ang pinag-uusapan natin dyan. So, pag malaki yung design, mahirap lalong i-debug kung nasan yung problema. Likely to be suited only for ECEs. Ayan. Tayo, computer engineers po tayo. Although ako, meron akong master's ng Electronics and Communications Engineering at may doctorate din po tayo ng ECE, pero ang bachelor's degree ko po ay CPE at nag-master's din naman tayo ng CPE. So it is suited for ECE. Sila talaga yung mga nagagawa ng ganyan. Tayo, magaling tayo sa code. Dapat alam mo yung sa sarili mo, magaling ka sa code. Pero hindi tayo katulad ng IT, ng ComSci na hindi naman marunong sa circuit analysis. Dapat marunong ka sa circuit analysis. Ang ikino-code mo yung hardware. Alright? Kasi tayo po ay hardware at saka software. We combine both.
A better way to program the FPGA is to use HDL approach. Ayan. Kung naturuan ko na kayo, ako naman na naging teacher nyo sa high-level language sa using Excel VBA, high level po yun. Meron pa tayong tinatawag na middle level language which is the C or sa C++, and then meron pa tayong tinatawag na low level which is the assembly language. Meron tayong tinatawag naman na HDL which is the hardware description language. It is a code similar to writing a code in C and used to describe the behavior of a digital hardware circuit. The code will be processed by a software tool known as synthesis to convert it to a hardware equivalence based on a target library. So dito, hindi compilation yung ginagawa natin. Hindi natin kino-compile to check the syntax. Ang ginagawa natin dito, sinesynthesize natin. Pag sinabing synthesize, we convert our code to its desirable hardware equivalent. So, anong ibig sabihin mo, Sir Caldo? Kanina, yung pinagagawa mo dito, eto, iti-PCB mo, diba? That's one. Yung ginagawa natin ngayon, bini-breadboard natin. Another is i-drawing mo to mismo as schematic sa EDA. Yung gagawin natin, i-code mo. Po-program mo. Which is mas maganda, diba? I-code mo siya. Ayan. So, yun po yung ating gustong gawin. This is an example code of HDL. Ayan. So, this is basically for a counter. Forget about muna the operation kasi lahat naman po yan na i-discuss ko as we go along. For now, familiarize lang natin ang sarili natin. Meron tayong module declaration. Ito yon. And then meron tayong header. Ito rin po yung ating header. Then this is the body. Ibig sabihin, dito ka na nagko-code. Basically, ang ginagawa lang nito ay counter. Count up counter. Kapag na-code mo na siya, ma-generate niya na automatically yung schematic. O, di ba? Mas masaya. Ito, instead na i-drawing mo siya or gagawin mo siya, i-code mo lang, ibibigay niya na sa'yo to. And then, pwede mo nang ma-implement yung design mo, like this one, then i-download natin sa FPGA board. Ano pong ibig sabihin ng synthesis tool? Synthesis converts the HDL code to hardware equivalence using a specified library. Target library could be standard cell for mass production or FPGA for design verification. Tandaan natin that a code that passes syntax check does not guarantee synthesizability. When writing the code, designers should be conscious of the hardware implementation rather than a software solution. So, anong ibig sabihin po nito? Ang ibig sabihin nito, guys, is that dapat concern tayo doon sa gusto natin na circuit na ma-design. Hindi lang tayo basta nagko-code. Alright? Kasi minsan tama yung syntax mo, pero when you generate, when you synthesize, wala ka nakikita na circuit. Ibig sabihin nun, hindi mo siya na-convert to its desirable hardware. Kaya yun yung challenge dito sa pagko-code. Dapat, yung output na ma-produce natin, yun yung circuit na gusto natin na makita for our design. So, ano yung advantages? Advantages, the code is human readable, madali namang intindihin, hindi naman siya naka-Spanish, hindi naman siya naka-Korean, K-pop, diba? So, English naman. The code can merely represent the behavior of the intended project, so you don't necessarily have to think gate level. Debugging is a lot easier than having to sift through a spaghetti of wires. So, mas madali. And then, converting the code to a circuit is easy and fast. Pero meron diyang challenge. It depends on the user's ability to write the code properly. So, sa umpisa kapag nag-lab na tayo at medyo maghapon na hindi ka pa nakakapag-code, it's okay. So, umpisa lang yan. Even my De La Salle students, I've been in a lot of schools, even in Malayan, Perpetual, LPU Laguna, ayan, and even in TCC. So, normal po iyon. Wag po kayong maadwa kung hindi po agad natin ma-convert. Eventually, you'll learn kapag tayo po ay naka-adapt na. Meron tayong different popular HDL. So, we have the Verilog, VHDL, and the System C. Sa case nyo, since beginner tayo, Verilog yung ating pag-aaralan. And then, yung mga fourth year na estudyante ko rin right now sa microelectronics, tinuturuan ko naman sila mag-VHDL.
In company, meron pa tayong tinatawag na System C, System Verilog, and so on. So, ang dami niyan. So, but ang pinaka-basic po dyan is the Verilog. Ano po ba, Sir Caldo, yung Verilog? Verilog is a hardware description language. It is a language used to describe a digital system. So, kung anong gusto mong digital system, example, network switch, microprocessor, memory, or a flip-flop, pwede mo siyang implementahan ng Verilog. This just means that by using HDL, one can describe any digital hardware at any level. So katulad ng example, we have the D flip-flop. So we have input D, input clock, and the output Q and the output Q not. Sequential na po ito, kaya medyo hindi tayo familiar kasi nasa combinational pa lang po tayo. This is a sample code for the D flip-flop, yung kanina, ito. Ayan, so nakita nyo dito, we have the 4 inputs kasi, dalawang inputs, dalawang outputs. D clock, output Q, Q bar, then meron tayong ginagamit na wire. Yung wire is parang connecting wire na ginagamit natin kapag nagko-connect tayo sa breadboard. And then yung register is just a temporary storage for the output. So lahat ng output merong reg. Ang ibig sabihin nito, always at positive edge clock. Ibig sabihin, for every positive edge yung clock. Ibig sabihin, every time na 1 yung clock. Kapag ang value ng clock ay 1, di ba may clock dito kasi nga siya ay sequential. Gagawin niya, lahat ng yung value ng Q will be the value of D. Whatever the value of D, that will be the value of Q kapag clock is equal to 1. And then yung Q bar naman, yun yung value ng D naught. Ninegate lang natin yung D. Kaya nga pinag-uusapan muna natin yung fundamental logic gate. So ganun lang, madali lang naman. And then we do have a lot of design tools. So we have the bottom-up design and the top-down design methodology. Pag sinabing bottom-up, this is the traditional method. Each design is performed at the gate level using standard gates. So ito yung ating ginagamit. So binibigyan ko kayo ng gates and then dinidesign natin from that. Pag sinabi natin na top-down design, medyo mahirap po ito guys kasi bibigyan na kita ng specifications. Then you do the design all throughout from top to bottom. So, kaya po medyo difficult yung top-down design. Siyempre, beginner pa lang tayo, bottom-up muna yung ating gagawin. Pero kami siyempre sa company, we are doing already the top-down design approach. Ito yung top-down design approach. We start with a specification. Gagawa rin tayo ng top-down, siyempre. Pero simple lang po talagang design. From the specification, gagawa tayo ng high-level design. Ibig sabihin nito, black box. And then the low-level design, ibig sabihin nito yung nasa loob ng black box, which is the schematic. And then we do the code. Yun na nga yung Verilog code. And then we verify the code. So gumagawa pa tayo dyan guys ng test bench para ma-verify yung code. Yung test bench, yung parang naalala nyo, bigyan nyo ako ng 000, 010, 110, naalala nyo pag nag-check ako, ganun yung functional verification. So, gagawa ka rin ng test bench para ma-check yung ating circuit. Yan, may nag-join pa. And then, after that, syempre, kapag okay na yun, isi-synthesize mo na. Kapag na-synthesize mo na, na-convert mo na siya to its desirable circuit, then we place and route. Ito na yung imamap mo na siya sa FPGA board. Pwede mo rin siyang i-download doon sa FPGA board. Pag okay na siya, halimbawa gusto mo siyang mag-up-down counter, nakapag up-down counter na siya sa FPGA board, then we do the fabrication and the post-silicon validation. Wala tayong wafer facility sa Philippines. So kapag gusto mong i-fabricate yung design mo, dadalhin mo pa siya papuntang ibang bansa, and then kailangan mag-produce ka ng millions. Hindi naman pwede na yung isang design mo lang ay ipapaproduce mo ng isa lang. Yung pinoproduce dito na output na IC, parang katulad ng mga binibili natin, yung 7404 o 83 to, di ba mga IC yon? So yung nasa loob nun, naka-code yon, parang katulad din po ng proseso na ito. Then we have the post-silicon validation, yung mismong IC na chine-check kung yung kanyang output ay tama with regard to the combination of inputs. So we have different Verilog abstraction levels. We have the behavioral approach, the register transfer level, and the gate level. So we'll deal with that as we go along with the experimentations. Pag behavioral level, so we use the functions, the tasks, and the always blocks. Kaya ito po yung commonly used na ginagamit po natin.
Kapag naman register transfer level, so this time we're now using the explicit clock. So gumagamit na po tayo ng clock sa RTL. And then of course, pag sinabi natin na gate level, lahat po ng ating signals ay discrete. Ibig sabihin, pwedeng 0, pwedeng 1. Yung X po, pag-aaralan pa natin yan, don't care yon. And then the C is the impedance or the high impedance. I think that's it for the introduction to overview of IC design. So stop ko muna yung recording, then I'll